at pagkatapos pinapunta sila sa Jopa. Verse 9, kinabukasan, sa walang naglalakbay at malapit na sa Jopa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa guguman upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain, ngunit habang naghihintay, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain, ngunit habang naghihintay siya may handa ang pagkain, nagkaroon siya ng isang mangitain. Nabuksan ang langit at nakita niya ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Verse 12, naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang, at lumilipad. Narinig niya ang isang ulit, Pedro, tumindig ka, magkatay ka, at kumain. Verse 13, ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumakain ng anumang magmig o di karapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marami ang nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito. At pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Verse 17, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pagkatay iyon, dumating naman ang mga isinubo ni Cornelio, ipinagtanong nila ang bahay ni Simon, at noon ay nasa may pintuan na sila. So hanggang 17 lang po kita. Pero po, ang text ko po ay whole chapter po siya. Ang kwento po, wala po sa verse 1 hanggang verse 48, dulo-diretso po sa kwento pa, basahan po natin. Pero po, basa lang natin verse 1 to 17. Sa nakalipas po na linggo, Tagalog na rin kaya okay. Ang iba, kahit yung isang paswarin nyo, Tagalog na natin. Noong nakaraang linggo, ang ating pong pinag-usapan o ang mensahe po ng ating Panginoon ay about sa, ano yan? Sinong makakaalala? Wala na. Ang iba sa atin, wala lang si Terry. Nakalibre. Okay, ang mensahe